more updates from the Senate, we have our mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, tell us what's happening there. Angela, hello, good morning. Ngayon dito sa Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee will be conducting a hearing by 10 o'clock a.m. pero hindi pa ito tungkol sa sa legislative inquiry tungkol sa Anomalia Flood Control Projects. Rather, tungkol ito sa letter of authorities and mission orders na nakitang naaabuso at nagagamit daw para sa pagbubulsa ng mga BIR officials o yung mga pumupunta, yung mga field investigators, yung mga nag-check ng mga taxpayer, yung mga libro nila. And so far, ang inaasahan natin, ang sabi kasi dito ni Senator Ping Lacson, kailangan daw maging formally informed ang Senado, ang Blue Ribbon Committee sa mga reformang gagawin at the changes na ginawa sa sistema kasi sooner ililift na rin ng BIR yung suspension nito doon sa kanilang mga pag-i-issue ng letter of authorities pati ng mission order. And so far ang gagawin na kasi ngayon ng BIR, though i-emphasize pa nila mamaya sa pagdinig, mag-implement na lang sila ng single instance audit framework para ang mga taxpayer isang letter of authority per taxable year na lang ang kanilang inaasahan na i-consolidate ito ng multiple audit authorities. Nagtanggal na rin sila ng mga overlapping na mga task forces. So tinanggal na ito, disbanded na yung mga yon, and tinanggal na rin nila yung value added tax audit section and audit unit. So limited na yung issuance ng LOAS to regional offices and large taxpayer service dahil nga ang nakita last time as raised also by complaints na lumapit kanila Senator Erwin Tulfo, kanila Senator JB Ejercito, even yung small businesses daw sa loob na isang taon, 2-3 beses daw sila pinupuntahan. Ang naging problema lang dito, nagkakaroon ng 70-30 scheme. So 30% lang nung tax na binayaran o yung kinolekta ang mapapasok sa BIR, 70% ang maibubulsa. So ito yung ilan sa mga ang pinapangako ng BIR, makukorekt na nila at magiging maayos na ang sistema sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Balik sa inyo. Meron ba silang nakikita na parang doon sa kanila, kasi this is not the first time nagkaroon ng investigation regarding this. Upon their investigation, meron ba silang nakita na probably parang a form of syndicate inside BIR na sila ang gumagawa nitong mga katiwalian nito regarding LOAs? So far, ang nasabi kasi dito ng BIR, marami na silang isinasagawang investigasyon tungkol dyan. And kung may suspension orders, ito ay kanila ginagawa rin, especially dahil nga questionable yung nagiging paggamit ng LOAs. At ang isa sa inaabangan din natin, kasi invited din as resource person, si former Commissioner Lumagi. So maaari yung termino niya, ang nasabi dito ng mga senador ng komite, yun din daw yung gusto nilang malaman kung nagkaroon ba talaga ng oversight pagdating doon sa pag-i-issue ng LOA o kaya naman ano ba yung naging problema during that time sa sistema. Pero ngayon din kasi ang ginagawa na is through the website ng BIR, meron na rin sila tong chat box para ma-verify yung mga LOA na matatanggap ng mga taxpayers. Small business man yan or big businesses, kapag gusto nilang i-double check kung legit na ba talaga itong LOA na issued para sa kanila, mas makikita na ngayon. Unlike dati na minsan nagkakagulatan na lang din daw na even mga small, mga karinderya, meron na lang daw mag-check din sa kanila o kaya naman maniningil. Will there be resource persons invited today na magsasalita na talagang first-hand naka-experience ng allegedly pang-aabuso ng LOAs na ito? So far, Angela, sa listahan kasi na nakita natin mula sa mga agencies pala, sa Department of Finance, sa Philippine Chambers and Commerce, sa BIR, and pati ang Federation ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. Sila pa lang yung nakita natin mga resource person along former BIR commissioners. Pero ang ang sabi rin kasi last hearing was lahat ng mga lumapit na complainants, kanila Senator Tulfo, kanila Senator JV, gagamitin daw yon, i-consolidate daw nila yung mga testimonies ng mga yon should they wish na lumapit. Kasi ang naging issue nila last time, itong mga complainants natatakot. Yes, dahil nga right. ang sabi pa dito ni Senator JV, siya nga rin daw natatakot din daw siya basta BIR. Kaya yun yung isa sa nagiging limitasyon. Pero dahil nabuksan na nga raw ito as early as November last year, hopefully maitama na rin daw yung mga nakikitang questionable sa sistema ng BIR. Because Merimon, I remember we spoke to Senator JV here on the show 2-3 months ago. Hindi pa ito masyadong malaking issue. And he talked about na madami nang lumapit sa kanya about this issue. And I asked kung magkakaroon ng testimony. Ayaw lumapit sila because may mga certain parties within the BIR na hindi makontrol. Ang tanong dito, Merimon, yung sinabi mo, merely by statements lang ang ipapadala and walang name nakalagay.
or magkakaroon ng possible testimony pero without revealing identity? Yan ang sabi nila Senator Ping, as much as possible, poprotektahan nila, lalo na kung takot na takot daw talagang mag-step forward itong mga complainants. Kaya ang sinasabi nila so far, well, hintayin na natin yung magiging update tungkol doon. I-consolidate nila, especially lahat ng nitty-gritty na details tungkol dyan. At ang pinaka-concern pa nga, even mga brands, nagkakaroon din daw. Kasi itong BIR, ang according sa complaints na nakuha, nagagamit din daw para nga, okay, baka hindi natin ma-renew itong meron ka mula sa BIR, yung mga certificate mo, so kailangan mo magbayad. So doon nakikita talaga yung problema. Yun nga lang, natatakot ang mga business owners, especially small business owners na lumapit kasi baka raw balikan sila. Kaya ang nangyari last time was yung mga complainants na nakuha, yung mga info na nakuha ng mga senador, yun yung kanilang pinresenta. That would depend na lang ngayon sa pagdinig kung meron silang ihaharap na mga nais mag-testify. Well, meron man on to another topic but still over at the Senate, nagkaroon daw ng konsultasyon between the senators and the Ombudsman and DOJ regarding dun sa magiging Blue Ribbon report ng Senate Blue Ribbon Committee regarding the anomalous flood control project. Angela, ang sabi ni Senator Erwin Tulfo, nagkaroon nga raw ng usapin tungkol dyan and natanong niya rin daw kung itong cases ba against personalities, especially yung mga senador na incumbent and former senators, magiging airtight na ba? Though wala pa kasing lumalabas talaga ng mga arrest warrant against them. So ang sinasabi dito ni Senator Tulfo, wala pang sinasabi directly itong ombudsman or ang ibang mga ahensya. Pero ang tinitingnan niya, syempre, kailangan mabuo muna talaga ng todo yung case build-up regarding that. Patungkol doon sa Blue Ribbon Committee report na nilalaman din kasi nito yung ilang mga senador na kaya din daw nagkakaroon ng reservations yung ilang mga senador sa pagpirma ng Blue Ribbon Committee report was because yung iba nakikita weak yung wording daw sa malamya yung ibang laman ng committee report, yung iba naman sobrang strong worded, while the others ang concern nila was the names dropped doon sa nilalaman ng committee report na nais pakasuhan. Ang sabi dito ni Senator Tulfo, so far kung maipupush na ni Senator Ping o kaya ni SP Soto at kung makuha na yung at least 11 votes, may sasalang na siya sa session floor, but still may reservations pa rin talaga na pumapalibot doon. And yun sa 11 signature na kailangan dito, ilan ang kailangan na minority na signature? From the minority? 20 members kasi ang meron yung Blue Ribbon, kasama na dyan yung mga ex-officio members. So ang kailangan dito, majority 11 signatures. Yun nga lang ang nasabi ni Senator Ping last time, 6 na dapat, 7 kung kasama siya. May nag-withdraw kasi ito sila Senator Mig, sila Senator Sherwin, at ang sinasabi nila, kailangan pa raw nila ng time para pag-aralan yung laman nito. Yun nga yung nag-circulate na committee report na hindi pa naman daw official at partial na kopya. Pero ang so far, nangyari, 3 lang. Senator Bam, Senator Kiko, Senator Risa, sila pa lang yung pumipirma nung supposed na nakita na committee report. But pag na-secure nila yung at least 11 signatures, marorolyo na siya, masasalang na siya sa plenary floor. Yung nga lang, sabi ni Senator Tulfo, marami-rami pa ang isinasalang sa session floor. And pero kung maipupush naman daw anytime soon, isasalang na itong committee report. Okay, so according to Senator Ping Lacson, included daw sa kanilang or implicated din sa kanilang committee report ay si former Congressman Zaldico and of course si former DPWH Chief Manuel Bonoan. Pero I was wondering if there are also committee report na magli-link din sa presidente regarding this anomalous flood control project. Ang sabi kasi ni Senator Ping so far, wala pa kasi talagang direct na ebidensya nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasabi dito ni Senator Ping, yung GAA kasi inaaprubahan niya ng Pangulo kapag dumating na sa kanya. So hindi raw yung Pangulo ang gumagawa nito. Pero they are also open to the idea kung kailangan pa ulit balikan or tignan ulit yung possible links nitong maanomalya flood control projects, lahat ng sinasabing kickback na nakinabang daw ang Pangulo according doon sa i-final na impeachment cases laban sa kanya. Pero ang nasabi pa dito, pwede ring ipaubaya ito sa House Committee on Justice na binasura na yung pinaka-impeachment complaints. Pero so far, patungkol dyan and even kay former House Speaker Martin Romualdez, natanong din kasi yan ng media kay Senator Ping kung malilista ba ang pangalan doon. Ang sabi dito, it will depend kasi doon sa corroboration ng mga ebidensya. So yung mga una daw nating nakita, ito na yung mga may preliminary investigations na ginagawa.
na may hinaharap ng mga investigasyon or mga possible charges talaga. Pero on the case of the former House Speaker, on another category siya. Ito yung nabanggit sa mga pagdinig sa investigasyon dito sa Senate Blue Ribbon Committee, pero hindi pa sapat yung corroborated evidence to prove talaga yung link niya. So, pero then again, hindi pa natin nakikita yung pinaka-partial and official copy ng committee report. Alright, lastly, before we let you go, Marymon, kumusta ang naging, kumbaga, vibe ng Senate right after the heated debate between Senator Alan Peter Cayetano and Senator Kiko Pangilinan? Nearly 3 hours yung naging exchange nilang dalawa. And sa pagbabantay kasi natin sa session for parang twice or thrice na sinuspend panandalian yung session dahil parang kinailangan munang mag-usap-usap ulit ng mga senador, mag-cool down. Pero naging heated kasi yung conversation or yung discourse ng dalawang senador tungkol doon sa paggamit ng caricature ni China President Xi Jinping ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi raw yung tama. Plus, ang kinwestiyon din ni Senator Alan was kung kinukundena raw yung mga statements ng Chinese Embassy, nasaan daw yung statements na yon. Ang nasabi dito sa panimula ng pagsagot ni Senator Kiko, parang pwede siyang i-research. Medyo nag-ano yung tenga siguro ni Senator Alan doon, kaya nag-call siya ng point of order. Pero ang sabi naman ni Senator Kiko, nagsisimula pa lang daw siya, yun pa lang yung panimula ng pagsagot niya, pero inisa-isa niya rin yung ilang statements na natanggap ng ilang mga opisyal and institusyon ng ating pamahalaan na nakatanggap ng pambabatikos from the Chinese Embassy. But then again, after nung nearly 3 hours ng exchange nila, approved and adopted yung resolution. Pero sa huling nakuha nating information, it is still signed ng 15 senators. Alright, maraming salamat sa iyong oras, mobile journalist, Marymon Reyes.